kinabuhing hatag mo gisayang ko. Kinpatsyag ko ang kamingaw, sakit sa kapaslawan. Walay mas labaw nga gugmaang makaayo, siningtanan nga akong inagihan. Kanimo mo balik, O Diyos, kasaypanan kalimtan mo. Higap mo lang makaayo na ako. Kabubuton mo ang matuman kung mamumabatian. Handom ning kasing-kasing ko, mapuno og handom ka nimo. Sa Panginoong mahadlok ko, sa mga mahanabo, pagtanaw sa imo kalupay, labat tiyagan. Ako'y binubuhat sa dang malubak. Pag naliligaw, di mo ako iniwan. Pag-ibig mo ay laging nakalaan. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life. Let your love sink within. I desire to be with you. Lord, fill my heart's desire of you. Buhay ko'y alay sa'yo, na ang handog mo sa'kin matuman. Walang ibang hiling kundi ang makaubot ka. Ibig maisa at Panginoon na ang luha. Panginoon, ang tanging hiling. Panginoon, Ika'y makapiling. What is a hero? Who in the Bible do you know was done great heroic acts and still accomplished this mission despite his weaknesses? Let's discover another fate of hero here on Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Joyful and hopeful Sabbath morning, mga kapaglaom. Tungod sa gahom, sa grasya, sa Diyos nga atong natagamtaman, ato na usab na batnan ang usa ka maanindot nga adlaw. Adlaw nga igpapahulay, diin kita makapahulay ug mas makapaduol ngadto kaniya. Ang adlaw nga igpagpahulay, kung diin ato usab siyang mapasalamatan ug ato siyang madaig kay kaniya gikan ang atong mga yutan-ong ug sa tanan natong mga yutan-ong pagpangabudlay. Kumusta kamo mga kapaglaom? Dako ang among pagsalig nga inyo nasab na tagamtaman ang kaayo sa Dios niini nga simana. Ilabi na ang iyahang pagkamatinud-anon sa pagtubag sa atong mga pag-ampo.
And niini nga kabuntago nalipay kami nga kita magkauban na usab sa usa ka oras nga pag-inampuay. And of course mga kapaglaom, live kita dinhi sa Let's Pray Pilipinas, a place where you don't have to pray alone. Naa kita karon dinhi sa Cebu City SDA Church. Sa tanan nato nga mga kaigsuunan nga nakig-uban karon sa ato nga live program dinhi sa Cebu City SDA Church, mayong buntag kanyong tanan og mayong adlaw nga ipapahulay. Mga kapaglaom, hinumdumi nga ang pag-ampo usa gayud kag gasa gikan sa Dios. Dili ni mapalit, dili po ni mabaligya apan bililhon kini alang sa matag usa kanato aron kita madugtong ngadto sa atong Dios og makagagahom. Dugang pa niini nga kabuntagon dinhi niini nga programa ayaw mo kabalaka tungod kay kanang inyong mga pag-ampo nga inyong ihatod ato kanang idad-on diha tubangan sa Ginoo. Og niini nga kabuntagon nindot kay nga atong discussion mga kapaglaom because today we will be talking about heroes in the Bible. Heroes of faith. Apan sa dili pa kita mo padayon ngadto sa unahan, ako mong dapiton sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pag-ampo. Mag-ampo ta. Among dalaygon og silimbahon nga Dios, nining matahom nga takna sa kabuntagon, dako ang among kalipay og pagpasalamat nga ikaw nagpukaw gayud sa matag usa kanamo uban ang maayo nga panglawas. Salamat nga bisan man lang niining online program kami makahimo sa pakigtagbo sa mga kaigsuonan aron nga among ihatod kanimo ang among mga pagpasalamat, ang among mga pag-ampo, labaw tanan ang among pagdaig diha kanimo kay dili namo kalimtan nga ikaw maoy nagaumol tag-iya sa among nga kinabuhi ug ikaw lamang ang angay namong daygon sa tibuok namo nga kinabuhi. O Dios, nining kabuntagon, ako nagaampo alang sa among mga kapaglaom. Ang tingali ang uban kanila naa sa tambalanan, ang uban naa sa kalisdanan, naa silang panimalay, o sa bisan unsa man nga kahimtang sa ilang kinabuhi nining taknaa pakamayuha sila Ginoo og hatagi sila og kasulbaran sa tanan nila nga mga giatubang nga mga hagit og magmalipayon sila sa alagad diha kanimo. Naot nga kining among pakiguban sa pipila lang, bisan pipila lang ka mga minuto apan mahimo kining mabulokon dili lang kanamo, dili lang kanila nga nag-uban kundi kanamong tanan og labaw tanan nga ang among programa niining taknaa mohatod sa among kaugalingon diha sa imong trono sa grasya. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo. Pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Ginisus nga among manuluwas. Amen. Amen. Once again, good morning mga kapaglaom and welcome dinhi sa atong tulumanon Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Live kita dinhi sa Cebu City SDA Church mga kapaglaom. Pinaagi sa atuang TV 25 on digital TV dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. And of course on national TV mga kapaglaom, Channel 37 sa GSAT, amo kamong giabi-abi sa ato ang tulumanon. Ang daghang salamat sa inyong pag-uban na usab kanamo. Also, we are simultaneously broadcasting pinaagi sa atong official Facebook page, Let's Pray Pilipinas. Sugdan na nato sa pag-share dinha sa ato ang mga timelines, ang ato ang broadcast aron daghan ta nga magkauban sa pag-inampuay. And of course, naa sa ilawom sa inyong mga TV screens ug dinha sa inyong gitan-aw karon nuay mga numero nga inyong pwede tawagan o sendan og text. Padala na ta sa ato ang mga pag-ampo and mga pagpasalamat sa mga pagtubag nga natubag nga mga pag-ampo mga kapaglaom. Dili lang nato kalimtan sa pagbutang ang pangalan kinsa ato ang iampo and asa mo nagpadala and unsa ato ang concern. And usahay dunay mga pag-ampo nga dili nato ganahan isibya sa kahanginan. Busa ato kanang butangan og label nga confidential aron atong pag-aampuan off-air kauban ang ato ang mga prayer partners. Yes, let your request be made known to God. In verse 7, and the peace of God,
which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus. God has been faithful in answering our prayers, mga kapaglaom. Karon, atong paminawan ang atong nga mga praise report, kauban si kapaglaom, Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Maupay nga adlaw ug malipayong Sabado sa inyong tanan mga kapaglaom. I'd like to extend my heartfelt gratitude for joining us here again in Let's Pray Pilipinas Praise Report. Praise God for this beautiful Sabbath day nga iya gihatag sa atoa in commemoration with the sufficient grace and unconditional love. And also for the fruitful week that we have encountered filled with God's blessings and answered prayers. Speaking of answered prayers mga kapaglaom, we have heard kapaglaom Joseph. He said sa iyang prayer request, fast recovery because he was confined due to stomach ache. And praise God, because he was healed by God's healing hands, he is now free from his illness. Another prayer, God's answered prayers from kapaglaom Jisrael. He said sa iyang prayer request nga makapasar sa entrance examination for LGOO of DILG. And he praised God for God answered it. He passed the examinations mga kapaglaom. And another God's answered prayers from kapaglaom Erlinda Agan. He said sa iyang prayer request, prayer of thanks. And he praised God for He sustained and supply all her needs. Our heart is full of assurance mga kapaglaom by witnessing those God's answered prayers that we have heard a while ago. That's why to all our online viewers out there, if you have answered prayers, please do not hesitate to send your God's answered prayers to this number located on your designated screens. This has been your Kapaglaom Bard saying, ask and it will be given. Seek and you will find. Knock and the door will be open. See you again next Sabbath mga kapaglaom for more answered prayers and praise reports. May we feel God's presence today as we worship Him in truth and spirit. Happy Sabbath. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Thank you so much kapaglaom Bart, no? Thank you kaayo. And let's all remember mga kapaglaom that all our prayers will be answered if we will just trust Him. Sa mga kapaglaom, ani anasab katas kita sa takna diin maghiusa sa pagampo. Ani ay mga prayer requests. First batch of 4 sa itong prayer request. We have kapaglaom, Chanel Doncho, and Jose Grace Didoro sa ilahang upcoming LET examination and to all who will take the licensure examination for teachers. And we also have here kapaglaom Rodolph Mendoza, still in ICU due to health condition. And we have kapaglaom John Ray Kosho sa iyang spiritual revival. Kapaglaom Edna Cotito, good health and safety together with the baby. And we have also kapaglaom Edwin Jr., more temperance and self-control. Mga kapaglaom, atong hangyoon si kapaglaom Renan, niining up first batch of prayer requests. Daghang salamat kapaglaom Hermie. Mga kapaglaom uban ni kami sa pagampo. Let us pray. Our Heavenly Father, daghang salamat Ginoo sa kining higayon kung sa diin makatawag na pud mi sa imuhang pangalan. Despite the distance, Ginoong Jesus, you allowed us to gather virtually in order to pray for one another. Thank you for touching the lives of these kapaglaoms who sent their prayer request, dear Lord. Daghang salamat nga ikaw nagbutang og idea sa ilang hunahuna nga ikaw gyud ang amo ang tawgon una sa tanan. And of course kini nga mga prayer requests mga Ginoo, you have already prepared answers para niini. And I pray nga ikaw mag-andam sa among panghuna-huna, among mga kasing-kasing, to accept your will and to follow your will, dear Heavenly Father. Nagkalain-lain man ang mga concerns, amo ang mga kapaglaom, dunay mga mutake sa ilahang examinations, naa sa balay tambalanan, dear Lord, trying to fight for their lives. Dunay mga naghandom nga ikaw magatabang sa ilahang pagbag-o, sa ilahang kaayuhan, sa ilahang mga balatian. And
character development, dear Lord. Akong gihangyo nga ikaw magabisita kanila tagsa-tagsa. Tanduga sila Ginoo sa imo ang balaang kamot and gamhanang kamot, dear Lord, ayuha sila kung unsa magani ang ilahang gipangbati karon mentally, spiritually, and physically. Lord, I'd like to especially mention among mga kapaglaom nga dunay paghandom nga makapasar sa ilahang licensure exam for teachers. I pray nga imong pagagamiton sila ni kapaglaom Chanel Don Chu o kapaglaom Josie Grace Diduro sa ilahang field, sa ilahang career as magtutudlo, dear Heavenly Father. Hinaot nga dili lamang academics ang ilahang igapahat sa ilahang mga estudyante, kundi ang imuhang kaayo, Ginoo, nga mailhan ka sa mga estudyante nila pinaagi sa ilahang ways, dear Heavenly Father. I also pray for kapaglaom Rudolph Mendoza, dear Lord, nga naa sa balay tambalanan. You know his struggles in fighting for his life, dear Heavenly Father. I pray nga ikaw mag-aayo kaniya, dear Lord. Also, ni kapaglaom John Ray Cosio, Lord, tabangi siya sa iyahang spiritual journey. Nagahandom siya nga ikaw magatabang kaniya sa iyahang spiritual revival. Ubanipod siya and i-guide siya Ginoo sa mga tao sa palibot nga makatabang pod niya sa pagpaligon sa iyahang pagpangalaga dinha kanimo. Lord, I pray for the health and safety kauban sa baby ni kapaglaom Edna Cotito and si kapaglaom Edwin Jr. nga naghandom nga siya imong giyahan to have more temperance and self-control. Dear Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity that we can pray for one another, and may we ask you to forgive us from all our sins in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, kapaglaom Rana, no, for that powerful prayer sa tunga mga kapaglaom di nagahatag, nagapaambit sa pagpaampo sa ilaha nga mga prayer requests. And now, let's move on to the next batch of 4 sa tunga prayer request. We have here kapaglaom Akina Gabilgas, successful job application. Felipe Flores, family reconciliation. Kapaglaom Araceli Caster, continuous healing from dizziness. Kapaglaom Jezreel Yanis, AW examination this September 4. And kapaglaom Haim and Maliao family, brave comfort and healing. Atong hangyon, niningatak na mga kapaglaom, let's all remember that even the funniest prayers are heard by our Father. We'll just have to rely unto Him. Now, nining nga batch mga kapaglaom atong hangyon si kapaglaom pastor sa pagampo nining nga prayer requests. Daghang salamat kapaglaom Hermie, no? Nining kabuntagon mga kapaglaom sama sa atong naandan, moadto ta sa atong mga pagampo, but before I will pray, I would just like to share this very familiar passage in John 3:16. Nindot kayo ni siya nga saad mga kaigsuunan, mga kapaglaom alang kanatong tanan nagingon. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever will believe in Him will not perish but have an everlasting life. Kini saad sa matag usa kanato nga ang atong kinabuhi daw wala na paglaom ba? Wala ta kay balog unsay atong himuon, wala ta kay balog asa ta paingon. Apan mianhi si Hesus sa paghatag kanato og kahayag aron iyang giyahan ang atong mga kinabuhi nga kung unsa man ang atong gibati karon naluya ta, na diskuryo ta, na wad-an ta og paglaom apan kini nga saad sa Ginoo maghatag kanato og kadasig, maghatag kanato og kinabuhi, magpaabtik, magpabalik sa atong pagtuo, pagsalig ngadto kang Ginoong Hesus. Gani nining tungura dunay pipila nga atong i-appeal sa mga pag-ampo. Akong hangyoon kamo nga dili lamang atong i-appeal sa atong mga pag-ampo dinhi sa atong programa, bisan pa sa inyong personal nga kinabuhi, i-appeal mga kapaglaom kay ang pag-ampo natong tanan madako kini og kahimuan alang sa atong mga kapaglaom nga ginahanglan niining orasa. Busa atong iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo. Among langit nun og dalaygon nga Dios sa langit. Nining takna sa kabuntagon Ginoo, dako ang among kalipay ug pagpasalamat. Nga kami nagkahiusa og imong gihatagan og higayon sa paggahin og panahon alang sa pag-ampo. Salamat nga ikaw
hatag kanamo og pagpahinumdom niya nang kasiguruhan sa imong saad nga sa dihang nawala kami ug nasaag sa among espirituhanon nga kinabuhi, daw wala kami paglaom o gihukman kami ngadto sa kamatayon apan ang imong bugtong anak imong gipakanaog niining yutaa aron maghatag kanamo og kahayag, maghatag kanamo og direksyon, maghatag kanamo og giya, magaiwag sa among agianan bisan kami wala masayod tungod sa kangit-ngit kun unsay naa unahan namo. Ginoo, ang iyang presensya dinhi sa yuta, ang iyang kamatayon, ang iyang dugo, ang iyang kinabuhi mao'y nagtabon sa among pagkahinukman nga nakabaton kami og kinabuhing walay katapusan kung kami magasalig og magatuo kaniya nga imong pinadala ingon nga personal og bugtong namo nga manuluwas. Gani ninitak na sa kabuntagon Ginoo, among ginadala sa imong atubangan ang among mga kapaglaom nga naa sa kabalaka, naa sila sa problema, naa sila sa panginahanglan, apan wa sila masayod kung unsa ilang himuon. Kami o Dios nagatabang sa pagampo kanila aron nga kung unsa man ang ilang handom sa ilang kinabuhi, ikaw o Dios magahatag, magatugyan niini ngadto kanila aron nga ila kining magamit samtang aduna pay panahon sa dili pa ikaw muanhi. Ako ginaampo si kapaglaom Aquina Habilgas. Naot Ginoong ikaw magatabang kaniya sa iyang pagpang-apply sa trabaho. Hatagi siya og panahon, ilabi na panahon sa pagsimba, panahon sa adlaw nga igpapahulay. Panalangini sa kapaglaom Felipe Flores nga ang iyang handom nga makabaton sila og kalinaw, kalipay sa ilang pagpuyo. Panalangini usab si kapaglaom Araceli Castor, doon na siya gibati apan wad-a o Dios ang iyang nga balatian sa hinahinay aron nga makabalik siya sa pagpangalagad nga normal sa iyang kaugalingon, panimalay, mga kagilaan, katilingban og sa iglesia. Panalangin is kapaglaom Jisrael, kapaglaom Haim and Malyaw family. Hinaot o Dios nga ikaw magatabang kanila kung unsa man ang ilang mga panginahanglanon, tubaga o Dios ug paminawa ang ilang mga pagampo. Ang tanan among gitugyan ug gipasalamatan nga madawat uban sa pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. 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 Dagan kayong salamat Pastor no sa mao nga pagampo ug kita mga kapaglaom nga nagminaw kauban kanamo dinhi atong batnan nga ang tanan nga mga pagampo tubagon gayud sa Ginoo. Apan Amen. atong hinumduman nga kita mutuo gayud nga kaniya. Yes. That's right mga kapaglaom. Daghang salamat mga kapaglaom. Atong balikan ang mga pinadalang prayer requests later on. Karong taknaa, atong pagahisgutan ang atong na-mention ganiha mga kapaglaom, hero of faith. Kinsa man kay this week we have been talking about Bible heroes. And dunay specific nga hero nga atong pagahisgutan sa karong taknaa and mao si Moses. No? So, familiar kaayo tanan ni Ana, but we will try to delve into that deeper later on. Kung nganong nahimo man siyang hero of faith. Now, akong igapahat kaninyo ang ato ang quote of the day. Ang ato ang quote of the day naa sa Hebrews 11:26. Nagaingon din by faith, Moses esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Right. So mga kapaglaom, unsa may definition di ay aning hero, no? Kapaglaom Hermie, unsa man ni siya sa dictionary? How was it defined in the dictionary? Cambridge Dictionary. It says in Cambridge Dictionary, nagaingon dito nga ang hero mao kana ang tawo nga diin maoy sometimes makasalba sa unsa man nga sitwasyon nga nato. Hero, some of us mga kapaglaom adunay mga different meaning, no connotations about hero. But in Cambridge Dictionary nagaingon dito nga adunay mga hero nga diin makatabang kanato, just like hero nga
atong naghihunahuna Oo. karon. Kani sila Yes. mga, dunay mga great things kuno no Yes. nga na-achieve sa ilang kinabuhi. And sa atong personal lives, Pastor, no, doon naman po tayo consider nga atong hero. Tinuod na kapaglaom kanang rinan. In fact, usa sa mga definition sa hero kana bang doon na siya katakos. Yes, Doon na siya kaisog. Okay? Doon na siya kaisog nga nahimo para sa dili lang siyang kagalingon kundi in the community. It might be sa kanang atong pamilya o kaha sa tibuok nasod o pwede ta makahimo og impact mga kapaglaom bisan gani tibuok nga kalibutan mamahimo ta nga mga bayani. Mao ning gitawag og bayani kapaglaom renan. No, so in our personal lives, tunay mga tao nga nakabuhat og dagkong butang, no, that made an impact in our lives. No, so akong pangutanon akong mga kaubanan diri, kinsa man sa inyo personally, nga personal lives nga makonsider nimo nga imuhang hero, Pastor? At tinuod na agyud tay no do na gyud tay kanang mga bayani sa atong kinabuhi kapaglaom rin no kapaglaom Hermi. Gani dunay uban tingali nato mga kapaglaom nga nag-isip nini mga bayani nga kanabang ato silang giidolo ba? Giidolo sila nato niya. Buti pasabot mga kapaglaom nga ato silang gitan-aw nga kanabang sulundan maayo nga sundon ang ilang nga binuhatan ug ang ilang nga kinabuhi. Yes. Now ang pangutana, kinsa man sa ako nga kinabuhi nga murabag gihimo na kong bayani ba nga kung unsa ko karon tungod na mga kapaglaom sa akong mga ginikanan. Right. Okay. Shout out sa akong papa karon nga nagtan-aw sa atong live nga program. Okay? Sa akong papa, daghan kay salamat pa sa kung unsa ang inyong gihimo nako, no? Personally nga nahimo kong ingon ini tungod kana sa mga plano, mga gihimo nga alang sa akong kaayuhan og tingali kapaglaom Hermino. Makaingon ko nga dili pa kana bang igo ang ako nga kung unsa ko karon tungod sa akong mga ginikanan. Dili pa igo sa pagpasalamat ba kung unsa ko karon tungod sa gihimo sa akong mga ginikanan ganin ako. Di ba na doon na may mga tao ron mo ingon nga ang akong mama, akong papa kanang wa gyud koy kanang maayo nga minumduman nila. But mga kapaglaom ako nang ipahinumdom bisan unsa ug bisag kinsa ang atong mga ginikanan magpabilin gyud ang atong respeto ug ang atong pagtahod sa atong mga ginikanan kay ikalima ka na nga sugo nga tahuro nato ang atong mga ginikanan aron nga maghataas ang atong kinabuhi ninyo tao. Unya wa naman ko'y mama kapaglaom rinan. Pero ako gyapon nga gihandom kung giunsa niya pag matuto, pag giya ang ako nga kinabuhi sa dihang buhi pa siya. Yes, Okay? that's right. So, mo nay akong mga bayani sa ako nga kinabuhi Yes. kapaglaom rinan. Aambot ka si kapaglaom Hermi. Kapaglaom pastor no kanang human naman jud ka sa parents adto sa ko sa lain nga tao. Yeah. Pero sa gihapon mga kapaglaom sa akong mga ginikanan bisan tuod adunay mga dagkong problemang niabot sa mong kinabuhi apan sa gihapon they are still my hero. But aside from that, I do not, it's really very familiar, no, Pastor Hesh, because I was born as not the Adventist, but the Catholic one. But I praise God for having Pastor Hesh. Niabot siya sa amuang isla. Isla Noa, the island of no return. Naabot siya dito. So mga kapaglaom, dako kayo akong kalipay, di inamit na mo siya, di nakashare siya sa pulong sa Ginoo. And mga kapaglaom, niningatak na, how about sa inyo nga mga kapaglaom? Kana man usab mga aduna ba usab sa inyong kinabuhi nga nakahuna-huna basad kamo nga kisikinsa ang mga hero sa iyong kinabuhi? And before that, before nato basahon ang inyong mga komento ni Ana, ato sang paminawan ang usa ka awit nga naguluhan in Christ Alone by Pamela. Christ alone will I glory, though I could
fight myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen to that, mga kapaglaom, no? Our source of strength and hope, mga kapaglaom, is Christ alone. Amen. Amen to that, no? Daghang salamat kapaglaom Pamela niya ng manindot nga mensahe sa awit. So, Pastor, atong balikan ang atong discussion, no? Kinsa kaha sa Bible ang atuang nailhan nga ma-consider nato as a hero of faith? No? Actually, daghan kaayo kapag laom rin no? Kung imong tan-awon diha sa Hebrews 11, Hebrews 11, daghan kaayo, but specifically, naagyo diha, muragyo na highlight ba ang kanang angalan nga tungod ini, tungod ana, tungod ato. Daghan gyud kaayo reasons mga kapag laom nganong nahimo siyang bayani, and it was Moses. Yes. Moses. Kay usa ka
ngalan mga kapaglaom nga diha pala taguangkan sa iyang ginikanan kapaglaom Hermi. Ang Dios doon na plano niya. Doon na plano niya. In fact, daghan kaayong mga Bible character nga sa pagpanamkon pa lang sa ilang mga ginikanan, ang Dios doon na pinasahi nga kanibitaw nga trabaho ug tulumanon alang yun nila. Yes. And one of them is Moses. Yes. Tungod kay si Moses mga kapaglaom is actually an extraordinary person. Kay ngano he was a Hebrew by blood. Yes. Okay? By blood. Kanang Hebrewanon siya. Pero by tradition, by influence, usa siya kanang Ehiptohanon. No? Yes. Ang iyang ways mga kapaglaom, usa siya ka Ehiptohanon. But then, ang Dios doon na mag-isaad sa iyang mga tao. Yes. Mao ni nakanindot mga kapaglaom sa atong Ginoo. Kay iya mag-isaara ng iyang mga katawhan, iya gyud ang gituman. Kay abi ninyo, ang Dios nga atong gituhuan o gisaligan, matinumanon gyud siya sa iyang mga saad from everlasting to everlasting. Matinumanon gyud siya ug mao na atong timan-an mga kaigsuonan ug mga kapaglaom nga bisan unsa ang atong nga kinabuhi tungod kay iya tang gisaaran og kaluwasan, iya gyud tang luwason kun mubalik tang adto niya. Amen. Ug sa sugilanon sa mga katawhan sa Dios dito sa Ehipto, iya man gyud gisaaran iyang luwason. Naulipon sila, but then God raised up Moses to be His servant aron nga iyang gamiton siya nga mamahimo nga instrumento. Yes, Pastor, pwede nato usa-usahon unsa di iyahang gipang buhat that we can say nga kuan kanang unsay mga heroic acts kumbaga nga nabuhat ni Moses. Nga we can say nga hero of faith siya tungod ani iyahang mga nabuhat. Dunay pipila mga kapaglaom nga ato makonsider nga nganong nahimo man siyang bayani. Nganong nahimo man siyang bayani pero sa di pa ko mopadayon mayong buntag dai sa ato mga kaigsuonan nga niya dinhi. Yes. Tungod kay live ta mga kapaglaom dinhi sa Cebu City SD Church as early as 8 o'clock 7 o'clock 8:07 in the morning ni anay daghan nato mga kaigsuonan. Yes. Okay? So mayong buntag sa tanan nato mga kapaglaom nga niya dinhi. Now, unsa man ang usa sa iya mga heroic acts ngano nga nahimo siyang gitagad siya nga usa ka bayani. By faith, okay? Pinaagi sa pagtuo. Okay? He won the spiritual fight of pride. Ngano man, nganong garbo man. Dili ba garbo kapaglaom Herming nga kanang wala nimo palandunga nga gikan ka sa pagkawala unya gisagop ka sa usa ka harianon nga panimalay unya ikay manununod sa trono niya nang naging harian. Yes. So, di ba? Mao ni ang sugilanon ni Moses mga kapaglaom. Mao ni ang nakapahimo niyang usa sa mga rason nga nahimo siyang bayani kay wala niya gibali ang dungog ang posisyon nga iyang maangkon ug masunod diha sa trono sa Ehipto tungod kay anak man siya sa kaning panimalay ni Potiphar. No? Unya manununod man siya. So iyang gipaubos ang iyang kaugalingon. Wala niya tagda ang dungog, wala niya tagda ang posisyon, wala niya lantawa ang kanang material nga mga butang apan iyang gipakaubos aron nga gamiton siya sa Ginoo kapaglaom renan. Yes, indeed no. Iyang gipili nga mahimo siyang anak sa hari sa tanang hari instead of becoming a child of an earthly monarch Yes. kapaglaom Hermino. Yes. So and of course daghan pag mga butang nga iyahang nabuhat mga kapaglaom. Aside from that, si Moses po no iya pong gipili nga mo identify siya sa kaubanan sa mga tao sa Ginoo, yes. no? Dili dito sa katong royalty nga iyahang gidak-an mga kapaglaom, but also maski unsa pa man ng mga consequences nga iyahang giatubang to live that kind of life, iya gihapong gipili nga dito siya sa iyahang mga sa mga katawhan sa Ginoo. Kapaglaom Hermie, no?
Yes, kapaglaom Reno. And we also have here kapaglaom, I mean, yeah, ang ika-third nga, anong nahimong hero si Moses. Moses won the spiritual battle between love for pleasure and love for God. So mga kapaglaom, magpatigbabaw gyud di ay kapaglaom pastor kapaglaom Reno, ang gugma. Kay kun wala ang gugma, surely ang pride maoy mulabaw kapaglaom pastor. And by that, kun atong pride na gani ang mulabaw, diha na dayon nato makalimtan nga adunay Ginoo sa atong kinabuhi, nga adunay Ginoo nga diin dapat siya ang sundon og dili ang ato nga tawhanon nga naa sa atong kasing-kasing ilabi na gyud atong makita nga kita kanang dako na taba mo na diha musugod ang garbo mo na he possess the love nga mura jade sa mga katawhan. The reason why Moses become a hero. Mga kapaglaom, kining kita bitaw mga Pilipino na bantog yun ta ba? O nailhan yun ta ba nga grabe yun nato kani bitawng ka suod sa atong pamilya kay og moadto taglaing lugar maka ibalag lang gani ita og parehag apelyido. Di ba? Mamarinti dayon ta, mamarinti dayon ta. Oh, dayon ta nga pareha tong one time dito sa airport ang airport police sir na kay kanang ID pagpakita nako sa ID siya nga uy parinti da ita. Oh, inana ba? Ug usa ni sa kinaiya ni Moses mga kapaglaom. Wala niya tanawa ba og unsa og kinsa siya. Kay ngano by blood, okay? Gitawag gyud sa Ginoo tungod kay Hebrehanon siya. Hebrehanon siya og iyang giila nga ang mga pobre, ang mga kabos, ang mga dinaog-daog, ang mga ulipon nga mga Ehipto kabahin sa iya nga kinabuhi. Mao na nga kung atong susihon gyud kung atong basahon ang sugilanon sa mga katawhan sa Dios dito sa Ehipto nga maluoy siya ba? Daog-daogon, kanang kastiguhon, patyon ang mga Hebrehanon pero naagyod sa iyang kanang dugo ang pagka-Hebrehanon unya musimpatiya, maluoy gyud siya. Mao na nga si Moses mga kapaglaom nahimo siyang usa ka hero because Moses chose to be identified with God's people despite the consequences of losing his kingly identity. Ngano man di ay og mawala ko sa akong pagkahari. Total dili man ako ibaylo po ning akong mga kaliwat. Okay? Di man po nako ibaylo ning akong mga igsuon kaysa harianon nga trono nga wa ko'y kalinaw ug walay kalipay. Mao, no? Sakto ka na. And so naa na gyud kang Moses sa una pa, no? So maski wala pa siya nakabalo sa kamatuoran ba nga kinsa gyud ay siya, no? Nga burag subconscious mind nga natanom na sa iyang hunahuna o siyang kasing-kasing kung kinsa siya. And na-mention nimo ganiha kapag laom Hermie nga the third act, heroic or kaning heroic act niya iyang nabuhat was that he was able to win the spiritual battle between love for pleasures and love of God. Kay kaning dato good ang iyahang nadak-an, no? Royalty, monarchy ang iyahang nadak-an, and wala na niya gipili. He dared to flee away from Egypt alone. Wala gani siya nakabalo kung unsay ugma niya dito, unsaon niya pag-survive mga kapaglaom, but by faith, no, Moses fled away from Egypt. And usa na ka mga heroic acts ka, liman ka mabiyahe ka going to wa ka kibalog asa ka padulong. Oh, no? Gitawag lang siya sa iyahang manluluwas, gitawag lang siya sa iyang Dios, moadto ka ng lugar, iyang gibiyaan ang Ehipto, wa sa kibalog asa siya padulong, ang iyang gisaligan ang paggiya lang gyud sa labaw nga makagagahom. Yes. And remember mga kapaglaom nga di ba do naman toy mga plagues, and one of which kay katong mga firstborn kay mga matay sila, Yes. di ba? He was able to command his people to kaning unsaon pag-save, no? Iyang Tagalog instruction unsaon mga kapaglaom, and that's by faith ni salig repud tanan gyud na mga kapaglaom. It all boils down to his faith nga mas salvar ang kaning mga firstborn. No, even ang iyahang kuan bitaw pastor, iyahang adoptive mother was a firstborn man sadto. Correct. But tungod kay niadto sa iyaha, iyang gipasulod dito sa ilang panimalay na save.
Right? So that's one heroic act, and daghan pod ang na-save ato nga ni tuo pod sa iyahang command, and that was because he also showed nga ni salig ra gyud siya sa Ginoo sa kana nga mando, no? And what else kapag laom, Hermie? Yes, we have also here, he fled from Egypt alone, trusting his invisible guide. Invisible mga kapaglaom because wala niya mismo nakita si Ginoong Hesus, di ba? It's just ang guidance sa Ginoo ra gyud ang iyang gisaligan, diin makahimo kaniya nga mahimong successful sa gihapon ang iyang kinabuhig, ang iyang ang plano sa Ginoo ngadto sa iya nga pagaadtuan. So invisible, he just trusts in his invisible guide. So he think a known journey he had, not knowing where to go. Wagi siya kabaw in town. Unsa iyang kaunon didto, unsa iyang puy-an. Maybe mag-tent ra ba siya or wala gyud bisan unsa nga iyang nabawaan. Apan he trusts his God, our God, the invisible guide nga maoy nagmando kaniya. Yes. So ang ikaunom kapaglaom, Hermie, by faith gihapon mga kapaglaom, Moses moved forward when wala na'y makita, no? So, dunay mga kaning bukid ra ang ilahang wala dito. And dunay kanang ang nasa tubangan nila is the Red Sea. No, ang mga tao nagreklamo gani nga samanta pa matyon taan ni sa gidala man kon gidala man minimo diri. Diba? Aron lang mi sakiton. They kept on murmuring. But then tungod gihapon sa iyang pagsalig, he was able to kanang follow that command gikan sa Ginoo, no? And yes, and the last, Pastor. By faith, Moses, mga kapaglaom si Moses, nagpuasa siya 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Ha? Kinsa may nagpuasa o 40 ka adlaw o 40 ka gabi gawa si Moses, si Ginoong Hesus. Okay? But kini si Moses, mga kapaglaom, usa kini ka dako kayo nga panigingnan sa ato nga kinabuhi. Tungod kay iyang gipakita kung unsa ang dako nga pagsalig ug pagtuo diha sa Ginoo. Okay? In Exodus chapter 34, verse 28, nag-ingon, so he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote on the tablets of the words of the covenant, the 10 commandments. Sa panahon ni nga misaka siya dito sa bukid sa Sinai, nga ang Dios nagpakita kaniya. Dito siya 40 ka adlaw o 40 ka gabi nakigharong, nakigtagbo sa iyang Dios o manuluwas aron nga ipadayag, ihatag kaniya ang napulo ka mga sugo gikan sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. That's right. And no, mga kapaglaom, nindot kaayo ni siya nga topic for discussion. Ano, mahimo nato ni siyang pagatunan, tagsa-tagsa sa ato ang mga panimalay. Since dili na gid motugot ang panahon, no? Ato lang hinumduman that kini si Moses bitaw, he of course stood as one of the heroes of faith, but dili nato kalimtan nga ang bottom line ana tungod gyud na tanan sa iyahang pagsalig dinha sa Ginoo. No, nga nabuhat to niya katong mga heroic acts nga ato ang gi-mention ganiha. Gibiyaan ni Moses ang iyahang honor and fame in order for him to save God's people. No? And gigamit siya sa Ginoo, respond siya sa pagtawag sa Ginoo alang nga masalvar ang iyahang mga katawhan. So mga kapaglaom, atong balikan ang mga pinadala nga prayer requests. So doon na tayo mga pipila dinhi. Akong pagabasahon gikan ni Pastor Marinel Nikia for adunay mga kakulian sa iyahang panglawas, atong iampo ang iyahang maayong panglawas, and also si kapaglaom Crispin Murillo nga naapod sa Balatian, and also si kapaglaom Henry Montulo Lopez nga dunay mga kaso nga giatubang, and ang iyang paghandom is that ang kamatuoran maoy mo prevail. Atong iampo ang boyfriend ni kapaglaom Tin Nicolas sa ilahang relationship nga unta ang Ginoo magapatunga sa ilahang relationship. And of course, ang batch 58 sa DILG Caragato passed their apprenticeship written exam. So for this batch of prayer, akong hangyoon si kapaglaom Hermie to please lead us. Let us bow down our heads, loving Father God, in prayer. We would like to thank you, dear Father, for thou art our God. Thank you for being with us always, especially, Lord, this time. Loving Father,
You know that we are not worthy to receive your blessings, nor to ask you, O God, of our supplications. But we pray that you will bless each one of us, Lord. Cleanse us from all unrighteousness and help us, dear Father, to be, that our prayers today will be a sweet incense, smelling incense unto thy throne. Loving Father, today, ni among dala sa pagampo ang mga kapaglaom di inagahangyo kanimo Ginoo, ni kapaglaom Pastor Mernel Nikia sa iyang heart and liver problem. Ginoo, nasayod kami nga laing makatabang kaniya kundi ikaw lamang. Adunay mga instrumentong imong gipadala kaniya Ginoo. Adunay mga doctors and nurses nga moatiman kaniya, Lord. Palihog, tabangi sila, diin, magiyahan sa imuha nga balaang espiritu, ilabi na gid, Lord, sa imong mirakulo, diin makatabang kay Pastor Mernel Ginoo. Inguman ni kapaglaom Crispin Morelios, he's suffering also from stroke. Lord, you are the doctor of all the doctors. Please, Lord, heal him, touch him, O God. Nasayod ikaw sa iyang kinabuhi. Duawa siya Ginoo palihog. Ingon man, Lord, di kapaglaom Henry Montolo Lopez, nga siya nagahandom, nga makagawa siya ni ana nga iha nga sitwasyon karon. Jail free na unya siya Ginoo. Ug makabalik siya sa pag-alagad, diha kauban ka namo Ginoo. Nasayod ka sa iyang sitwasyon, sa iyang kaso. Nasayod usab kami nga ikaw andam mo tabang adto kaniya. Busa, Lord, among isubmit diha kanimo ang tanan. Ingon man ni kapaglaom sini Nicolas sa iyaha nga BF relationship that was being separated. Praying, their Father, that you will help them, their God, ngang imuhang balaang manulunda og espiritu mo ay magagiya kanila sa mga sitwasyon nga ilang giatubang karon. Ingon man, Lord, mga kapaglaom sa batch 58 sa DILG written examination, please, Lord, ihatag kanila ang wisdom, knowledge, diin, Lord, matubag nila ang mga pangutana ug mahimong successful ang mao nga examination. Nasayod ikaw sa matag usa ka namo. Aduna kay mga tubag sa among mga pag-ampo Ginoo. It may be a yes, a no, and a wait. But we still pray that you will continue to help us, dear Father. We entrust everything unto you and we rely, O God, because we know that we are nothing without you. Thank you, loving Father, for thou art our God. Thank you for forgiving all of our sins, and thank you for answering our prayers. Thank you also for the past answered prayers. This all we ask. In the loving name of Jesus, Amen. Amen. Daghang salamat kapaglaom Hermie. Dunay mga kapaglaom nato nga nagpadala sa ilahang prayer request pinaagi sa ato ang online broadcast. Naa sa ato ang TV screen, no? Ako ang hangyoon sa atong idala sa pagampo si Kapaglaom Elson Lecciones Sr. for guidance and fast recovery. Si Kapaglaom Aleli Buenafe para sa iyahang anak and upcoming operation, mga kapaglaom, unta paspas ang recovery ni ini. And let's also pray for the wife of Kapaglaom Roy Suringa, nga si Kapaglaom Mary Jean Suringa, nga mga nakay this week, no? So congratulations in advance. And also atong usa sa mga volunteers kapaglaom Lowell Silva at sa iyang application din sa Philippine National Police. Si kapaglaom Joan Librado nga dunay gihuwat nga results sa iyang biopsy, unta negative lang, ato nang iampo. And si kapaglaom Shirley Hutohot nga nagpasalamat for financial nga mga blessings, mga kapaglaom, praise God ni Ana. Let's also pray for healing sa kang kapaglaom Jessica Cervantes. And dunay mga nagbalatian, saban ni kapaglaom Jesus Inso, kapaglaom Los Viminda, and atong iampo pod ang peace of mind para kang kapaglaom Helen Dinoy. So, for this batch of prayer, atong tagaan sa pagtagad pinaagi ni kapaglaom Pastor. Akong basahon, mga kapaglaom, ang James chapter 5 verses 14 and 15 nga nagingon. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Saad gini sa Dios, alang kanimo, alang kanako o kanatong tanan, nga nining kabuntagon sa adlong ipapahulay, atong
i-claim kini nga saad mga kapaglaom kauban sa atong mga kapaglaom nga nagkinahanglan sa pagbuligay sa mga pag-inampuay niini nga kabuntagon. Atong iduko ang atong mga ulo. Dios nga dalampanan ug makagagahom sa nga tanganan. Nining taknas kabuntagon sa pinasahi ako nagaampo alang kang Elson Lecciones. Hinaot nga ikaw ayo kaniya, magahatag kaniya sa dali nga ayo sa iyang balatian. Mauman si kapaglaom Alili Buenafi, ang iyang anak o Dios, dunay schedule nga operation. Hinaot nga ikaw tabang kaniya. Hatagi siya o tanan nga gikinahanglan bisan pa moral support o financial support og labaw sa tanan kaayuhan gikan diha kanimo. Panalangin ni usab si kapaglaom Roy Suringa nga kauban siyang pinalangga ang asawa, malampuson ang iyang pagpanganak ug magmalipayon sila sa bag-o nga membro sa ilang panimalay nga imong ipuno ngadto kanila nga ang ilang panimalay makabaton og kasadya, makabaton og kalinaw og kalipay sa pag-alagad diha kanimo. Panalangin is kapaglaom Lowell Silva sa iyang handom sa pagpanrabaho ang iyang application sa Philippine National Police aron o Dios makapangalagad siya dili lang sa gobyerno o sa tibuok nasod, makapangalagad usab siya kanimo pinaagi sa iyang profesyon. Panalangin is kapaglaom Joan Librado nga mahimong negatibo ang resulta sa iyang laboratory. Si kapaglaom Shirley Huthot, hinaot o Dios nga ikaw magatabang kaniya sa tanan nga niyang gikinahanglan diha sa panglawas, pinansyal ug labaw diha sa espiritu. Si kapaglaom Jessica Cervantes, ayuha sa iyang balatian. Maingon man ang among pinalangga nga Pastor Jennifer Golfan nga naa karon sa Adventist Hospital Cebu. Kauban siyang pinalangga ang asawa, tibuok pamilya, hinaot o Dios nga ikaw magahugpong kanila sa usa ka paglaom ug pagsalig diha kanimo nga bisan sa balatian ug bisan sa iyang naagian magpabilin siyang matinud-anon magamit alang sa imong buluhaton. Salamat o Dios nga ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo, ikaw walay pagkalugdas sa tanan namo nga mga paghangyo diha kanimo. Among iuli ang tanan nga maya ug dungog pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Yes, mga kapaglaom, the greatest heroic deed could be found in what prophesied in Isaiah 53:4-6, saying, "Surely he has come our grief and carried our sorrows, yet he esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted." Yes, mga kapaglaom, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Yes, nothing can surpass the sacrifices of Jesus for you and me. This has been Kapaglaom Hermie Fernandez saying, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows that the trusts in Him." Yes, mga kapaglaom, if ever there is a time to think of what Jesus did, it is every day. This has been Kapaglaom Renan saying, "Cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved." Jesus died that you and I can have eternal life. This has been your Kapaglaom Pastor Lemuel Auron saying, let's pray without ceasing. Kami inyo mga kaabag sa pagampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.